Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang Lunes ng umaga sa inyo. Ang bilis na po ng panahon, biro nyo, January 19 na. Parang kamakailan lang nagsiselebrate tayo ng Pasko, ng New Year. Tapos ngayon, towards the end na tayo ng January, di ba? But anyway, sabi nga, every gising is a blessing, mga kaagapay. So, sa pagmulat ng mata, laging maging mapagpasalamat sa Panginoon. At saka at this stage and time, lahat tayo, marami nagkaka-flu, marami yan. Pero pag may kalakasan sa Panginoon, patuloy na maging mapagpasalamat. At dahil Monday ngayon, handa na po ba kayong umawit? Ikaw, Daddy, handa na po. Maliit na boses ng daddy ko. Yun ang proverbial reply niya. Okay. So, mga kagapan, o taas natin, yan. Okay? Everybody, mga kagapay, sing. Monday na naman at may gagawin ang Diyos. Amen, 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 amen. Amen. Ganda talaga ng boses ng Daddy Paul, no? Talaga, honestly, ganda ng timbre ng boses niya. Wala po nagmana sa amin dyan, sa totoo lang. Okay. Mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, kayo po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po ang program mula po sa Transistor Radio o PM Radio, nang gagaling po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Holo. Yan, basta may maganda po kayong internet connection, maganda po ang inyong reception. So, wherever you may be, ganun din sa ating mga kaagapay overseas, din po ay patuloy. Salamat po at naka-tune in kayo dito po sa ating programa. At syempre, today din po is ating Ministry Partnership Day, Partner Day. So sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay. Naku, ipagpatuloy po natin yan, mga kaagapay, di ba? Because we are investing in the kingdom of God. Di ba? Yun, mga kaagapay. Nag-i-invest tayo sa kaharian ng Diyos. So hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po tayo magpatuloy. At ang ating Monday ngayon ay maging matagumpay na Monday. O ayan. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ang theme po natin sa January, kalinga sa kalikasan o creation care. At yun po yung responsibility nating mga mananampalataya. At sabi nga po, Psalm 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon, di ba? Pero ngayon, lalampas muna ako dyan sa care na yan. Kasi alam niyo po, tradisyon na natin dito sa Gabay tuwing January. Naglalaan tayo ng panahon upang mapagkwentuhan natin yung mga archaeological discoveries, biblical archaeological discoveries ng 2025.
somehow, alam nyo, bahagi na din to ng creation care. Dahil lalo nating nauunawaan ng iba't ibang mga civilizations na nabuhay dito sa mundo at ang relationship nito sa mga nakasulat sa Bible. Kaya excited ako no sa kung ano yung nabilang ngayon sa top 10 ng 2025. So ang ating pong source ngayon ay biblearchaeologyreport.com. Okay. So sa number 10, ang nandun, Ancient Necropolis Unearthed at Colossae. Nakuha nila ito noong October of 2025. Isang lumang necropolis o isang libingang malaki na nahukay daw po sa Colossae. Ang kaunahang systematic rather, na excavation sa Colossae ay nagsimula noong 2025. At ang team na nanguna sa paghukay ay nag-announce ng discovery ng isang necropolis sa lugar. 60 na intact rock-cut bathtub-like na libingan ang nahukay. Ang bawat isa ay may sukat na 5 feet at 11 inches ang haba, di ba? At merong 4 feet 11 inches ang lalim. Okay? So sa loob po ng mga libingan natagpuan ng mga archaeologists ang mga clay vessels, glass bottles, oil lamps, coins at mga personal belongings tulad ng sandals. Ang mga preliminary evidence po ay nagsasuggest na ang libingan na ito ay ginamit mga 2,200 years ago. Ang discovery ay nagbigay ng bagong insight sa mga burial customs at spiritual beliefs ng mga ancient Colossians. Ang site na ito ay historically significant sa biblical studies dahil si Apostle Paul nga po ay sumulat ng isang liham para sa church sa Colossae na maaring at pinaniniwalaang si Epaphras po ang nagtatag. Okay. Yan yung sa Colossians 1:7 at 4:12. Ang number 9 sa listahan, ito maganda rin. Tomb of Thutmose o Thutmose II na discover po sa Egypt, February of 2025. Ang Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities ay nag-confirm na ang libingan o tomb na na-discover noong autumn ng 2022 ay tunay ngang kay Thutmose II. Ito daw ang huling nawawalang libingan ng Pharaoh, ayan, ng 18th dynasty. At ang kaunahang royal tomb na-discover sa loob ng nakaraang 100 years. Ang kahulihan po kasi noon ay nung nakuha nila yung libingan at na-discover yung libingan ni Tutankhamun at ito ay na-discover noong 1922. So ang libingan ni Thutmose II ay may kaliitan ng konti at nasa hindi na daw pong maayos na condition dahil daw po ito ay ilang beses ding nabaha. So ang excavation team po nakadiscover ng remains ng isang blue painted plaster na may yellow stars mula po sa ceiling at ang remain ng isang inscription sa wall mula daw po sa Amduat, isang religious text na kilala mula sa ibang royal tombs. So sa pinaka-recent excavation season, ang mga archaeologists daw po ay nakahukay ng fragments ng mga alabaster vessels na may naka-inscribe na pangalan ni Thutmose II katabi ng kay Queen Hatshepsut. Yan. Ang may mga salitang The Deceased King. Si Thutmose II po ay naging sikat dahil pinakasalan niya yung kanyang half-sister na si Hatshepsut na pinaniniwalaan ng mga biblical scholars na ang anak ng Pharaoh na kumuha kay Moses mula sa Nile River. Yan yung sa Exodus 2:5. So, yung pangwalo rather, kasi 10:9:8. Yung pangwalo po sa listahan, ito rin, a Moabite inscription unearthed at Jericho. Si Lorenzo Negro, director po ng excavation sa Tel Es Sultan, Old Testament Jericho, ay nag-publish kamakailan po ng kanyang interim report patungkol po sa mga excavation na ginawa mula 2019 to 2023. Isa po sa important discovery na highlighted sa kanyang report ay isa pong ostracon na may Moabic inscription na naglalaman po ng dialect na similar sa famous Mesha inscription. Ang ostracon po ay natagpuan sa summit ng Tel
malapit po sa kung saan ang isang Middle Bronze Age temple ay minsang natayo. Ang inscription dates po ay sa Iron Age 2A period na pinaniniwala ang 960 to 840 BC na nagdadala sa mga excavators na mag-conclude na ang Jericho ay maaring nasa ilalim ng Moabite control ng panahong iyon. So ang Bible po ay nagsasabi na ang Jericho ay naging under ng Moabite control noong sa earlier period din. Sa panahon at pamumuno ni King Eglon na maaring din pong sa panahon ng 13th o 12th century BC. At makikita to sa Judges 3. Sa mga nabanggit po ng mga archaeological discovery, yung libingan sa Colossae, yung libingan ni Thutmose, patunay na naging mahirap man o mayaman, lahat namamatay, di ba? Maging isang musileo man, o di ba, o isang pharaoh na pinaniniwala ang Diyos nung panahon na yon, o isang kahon lang ang libingan ng isang simpleng mamamayan sa Colossae. Lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran nito ay kamatayan. Salamat sa Diyos, no, sa mabuting balita na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ang naging kabayaran ng lahat ng ating kasalanan at nagbigay sa atin ng pagkakataong manumbalik sa kaugnayan natin sa Diyos at mamuhay ng may pag-asa na merong walang hanggang buhay kasama siya. So kaagapay ang tanong, ano kayang inscription ang mababasa ng mga tao sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay o kahit tayo ay namatay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ganda anak yung binanggit mo. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa palatuntunang gabay. Narito po, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung kaya't kailangan natin ang Holy Spirit ang masusunod sa buhay natin sa bawat sandali o sa bawat araw. Amen, amen tayo diyan. Wow, 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 wow. Di tayo dapat magyabang o sarili ang itinataas, hinding-hindi, nang iinis o nang iinggitan. Dapat wala na yan in Jesus' name. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang dapat gagawin bilang mga magkakapatid? Magtulungan kayo sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo Jesus. Kapitulo 6 mula 1 hanggang 10, sulat ni Apostle Paul sa Galacia. Mga kapatid, kung mayroon sa inyong nakagagawa ng kasalanan, sino po sila? Siyang lumilihis ng landas. Ano ang hakbang na dapat gawin? Kayo mismo ang ginaguide ng Holy Spirit ang dapat mag-correct sa Kanya. Pero gawin niyo yun sa gentle na paraan at mag-ingat kayo kasi baka naman kayo ang matukso at magkasala. Magtulungan kayo sa mga problema ninyo. Pag ginawa ninyo yan, tinutupad ninyo ang mga utos na binigay ni Christ Jesus na Lord at tanging nagmamahal na manunubos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Kung mayroon sa inyong nagmamagaling, pero ang totoo wala naman talaga ang sinabi, walang sinabi, niluluko lang niya ang sarili niya at ano ang dapat. Dapat i-test ang bawat isa ang ginagawa niya kung tama ba yun. Dapat lang na matuwa siya. Huwag ninyong i-compare ang ginagawa niya sa iba kasi may kanya-kanya tayong responsibilidad na dapat gampanan. Dapat i-share ninyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo. Kanino? Sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong lukuhin ang sarili ninyo. Bakit nga? Kasi di nadadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim yon, din ang iyong aanihin.
at yung pagnanasa ng katawan ang tinanim mo, siguradong aani ka ng kapahamakan. Pero kung gusto mong ang Holy Spirit ang itatanim mo, aani ka ng buhay na walang hanggan, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, kasi darating ang araw na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba, anak? Opo, Ama. Totoo po yan. Mm. Maganda po yung truth na ang Holy Spirit, kasi ganito po yan, kapag tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, at sinuko natin sa Panginoon ang ating buhay, ang Holy Spirit ang nandyan to guide us, to help us, to convict us, to rebuke us. Yun ang gawain ng Holy Spirit sa ating buhay. To encourage us to read His Word. Di ba ganun yun, Dad? Tapos pag meron kang hindi naintindihan sa banal na kasulatan, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng insight. At saka, yung pagtuturo niya sa atin, doon natin yun makikita. Kaya, pero bago mangyari yan, kailangan may kaugnayan tayo sa Diyos sa Aha. pamamagitan ng Panginoong Relasyon. Hesus. Opo. Relasyon. Kasi hindi yan, though, alam natin, the Holy Spirit convicts us at siya ang Holy Spirit ang nagko-convert sa atin para tanggapin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Pero ang Holy Spirit din ang siyang patuloy na gagabay sa atin para po maging aware tayo of our responsibility. Tama yung sabi ni Dad, aware tayo na yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na gawin, yun ang gagawin natin. Agree din ako doon sa sinabi po ni Daddy na hindi natin i-compare ang sarili natin sa iba. Kasi may kanya-kanyang paggawa ang Panginoon dyan. Kumbaga, sa isang racetrack, may kanya-kanyang track. Hindi naman isang malaki yun, di ba? Lahat yun may kanya-kanyang track. May kanya-kanyang speed, may kanya-kanyang daanan. Hindi naman pwede na lahat isa lang, di ba po? Ang maganda doon, pag, ayun nga, nabanggit din ni Daddy Paul, kapag nakita mo yung isang kapatid nahuhuli ng konti, tutulungan mo, pupuntahan mo, hindi mo tatawanan, di ba, Dad? Hindi mo i-chismis, di ba? O hindi mo papagalitan, di ba? Minsan yung mga holier than thou attitude, bakit ang tagal-tagal mo na sa church, hindi ka pa lumalago, di ba? May mga ganyan. Or, iba kami, di ba? Yung mga ganong attitude. Hindi Nang po yan, hahatol na. opo, hindi po yan dapat sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat tayo, pag nalaman nating somebody fell, halimbawa, ganon, ang dalangin natin sa Panginoon, Lord, we just pray for him. We pray Itayo. for the family. We pray for them. Yun ang dalangin natin. Hindi yung alam natin na maraming mga leaders, 'di ba, na lately nakita natin na may mga bumagsak. Pero ang point natin, ipanalangin natin sila dahil ang biyaya ng Diyos sapat. Totoo yan. Pero sa atin din, ang dalangin natin sa ating sarili, Lord, thank you for protecting us. O kaya thank you, Lord, dalangin namin, hindi yun mangyayari sa amin. But it takes guts, it takes deeper relationship with the Lord. It takes the Holy Spirit's working sa ating buhay na hindi tayo magiging kalus o yung nagkakalyo tayo dahil sa kasalanan. Kaya nga ang dalangin natin mga kaagapay, magtutulungan tayo sa panalangin. Yun po yun sa church, di ba po? Hindi tayo magsisiraan. Di ba? Magtutulungan tayo para patuloy tayong lumago as a local church and as a universal church, di ba? Family, as a Opo. family. At yun ang dalangin natin sa Panginoon. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa amin pong napag-usapan. Totoo yun. The Holy Spirit guides us, convicts us, at ang dalangin namin, Panginoon, yung patuloy na gumabay ka, Panginoon, sa amin. So Lord, maging sabi nga, tama yun, sa aming pamilya, sa amin po, Panginoon, ang mga ginagawa, sa aming workplace, makita nila yung liwanag ng Panginoon sa aming buhay. Makita nila ang Holy Spirit sa aming buhay bilang patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Lord, today, thank you din po
May mga ilan pong nakalista sa amin na mga nag-celebrate po ng birthday nila today. So Father, we pray for them, kay Ben Romero Banogon, kay Filomena Avila, kay Ding Reyes, ganun din po. Lord, ganun din po kay Jel Bautista, who's celebrating his birthday today. Lord, I pray for him and I pray for Nori. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa buhay ng mga mag-asawang to. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa kanya, kay Kuya Jel, bilang deacon ng church. Maraming pong salamat. Patuloy ding paggamit mo sa kanya sa worship, sa music. Maraming pong salamat, Panginoon. So, Father God, alam ko din, may mga kaagapay kami na today is their special day. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyo pong pagpapala, paggabay sa kanila, at higit sa lahat, Panginoon, yung paggabay mo na maranasan nila yung layunin at lumakad sila sa layunin ng iyong purpose, ng iyong pagkalikha sa kanila. So Lord, yun po yung pinakamasaya yung nando ka you are in the center of God's will. So Lord, yun po ang dalangin namin. Ang dalangin nga po namin, patuloy na hanapin namin ang kalooban mo sa aming buhay. Marami pong salamat. Amen, Panginoon. Marami pong salamat kasi kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi darating ang araw na aani tayo. Wow, wow, wow. Kung yun ang kalooban ng Diyos, tiyak, hindi tayo niya lalampasan. Amen, amen, amen. The relationship than win the argument. Tandaan niyo po yan. Yan yung Christian todo sa totoo lang. At si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Hesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang